Tapos ito rin yung ating mga narito. Ito. So mga kabrad, isang napakagandang hapon muli sa ating lahat. At ito na naman po tayo sa ating mini farm. At ngayon nga po ay napakaputik dito sa ating lugar. At basang-basa, talagang puro putik. Napakaputik dito mga kabrad. Dito nga, ito pati ating mga manok dito. Ito na naman sila, basang-basa na naman yung kanilang flooring. At yun sa bukas siguro baka alisin ni Joel yung ano rito. Okay, well, pagka siguro pwedeng i-transfer mo uli doon. No, transfer mo uli. Ano kasi tinan mo sila. Well, puro putik. Dito kasi sila maganda yung mas safe sila rito. Dito kasi tuyo yung dito yung flooring. Saka dito hindi naanggihan dahil nga balot. Balot dito paikot. Pati ating mga native pig siksika na sila. Sobrang lamig. Napakalamig. Tapos mahangin. Tapos bugso-bugso ang ulan. Sa ngayon, okay pa. Mamaya na naman bubuhos na naman yung ulan yan. Ito yung mga bagong awat natin naman na native. Yan, ganun na yun. Bugso kasi mga kabrad ang ulan. Ito, tapos biglang titirada na naman. Ito yung ating dalawang gagawin na. Ito naman yung malapit na rin mga anak. Yan, ating inahin na yan. Saka ito. Ito mga kabrad, malapit-lapit na rin to. Ito niya, pasyalan din natin mga kabrad. Yung isa nating inahin, nanganak siya ng 5 piglets. Si number 14. Medyo siguro kailangan na rin palitan na rin siguro dahil may edad na nga rin. Yan na yung papalitan natin. Number 14. Ayun yung kanya mga biig. Meron siyang 5 na piglets. Meron isang maliit pero malalaki yung 4. Yan siya. Kaya binalutan ni Joel yan para hindi maanggihan. Dahil dito nga siyempre yung bubong dito talagang sira-sira na yung bubong dito sa inuupahan namin kasi Kaya ang ginawa ko noon, bumili ko ng lona na to para maproteksyonan sila sa ulan. So, ito naman si number 15. Ito buntis na siya. Mapapansin natin niya. Ayan. Iba na korte ng kanyang tiyan. Pero dito sa ating number 14 na ito, okay na rin. Kasi nga siya, may edad na rin. May edad na yung ating inahin na to. Kaya siguro ganyan na yung nagiging epekto ng kanyang panganak. Sa edad niya, kumonti na. Pero dati mga anak yan, 14, 12, ganyan. Tapos itong si number 30 naman,
in-injection ko kahapon, in-AI ko nga dahil naglandi na naman. Ito hindi natin na ano to. Ang balak na nga namin dito ni Joel, dispatch na. Kaya lang nanghihinayang pa rin ako dahil nga ito na lang naman to, pagbibigyan ko pa ng isang beses to dahil susunod. Ang kaedad nito si number 14, 13 tsaka si 14. Ayan. Tapos yung dito naman sa ating inahin din ito, ito rin yung papalitan natin na yung natira, dalawa yung natira sa kanyang mga anak. So ngayon medyo hindi naging maganda yung kanilang production ng mga biik. Pero okay lang mga brad, talagang ganon. At yun yan, dahil isa pa ang inano natin yung sama ng panahon, dahil yung mga alaga natin ay ano, talagang ano sila sa ngayon okay pa na pagkaganito kung mga araw. Pero yung nandun na ang mga nakakulong natin, medyo siyempre hindi sila nakakagala, kaya doon medyo maputik-putik ang kanilang pwesto. Yung mga bibi natin nandun mga kabrad. Ayan. So talagang ganito ang panahon, pasulpot-sulpot ang ulan, bubuhos, tapos ayaw nga hihinto. Kaya epektado rin yung ating mga alaga. Yung ibang bibi naman natin, ibang gumagala at saka yung pabo doon sa kalsada. Yung ibang bibi natin, ayan, at saka yung pabo. Ito, saka yun. At dito naman ito mga kabrad, yung ating mga manok nga dito. Sobrang putik. Putik dito sa ating area. Ito yan, napakaputik. Nilagyan na lang ni Joe ng mga dahon ng saging para may matuntungan sila na medyo tuyo. Ayan. Ilang paborito sa atin na ano, wala. Negative. Walang na ano, napisa. Yun naman dito sa bibi rito. Kaya na to, na ano na yun. Napisa na. Gumagala na nga. Dito rin, no? Dito naman mga kabrad sa ating mga alaga, wala namang nalalaga so namamatay dahil ano na nga, baksinado natin sila ng B1B1. Ito. Ayan. Kaya lang dito hindi natin sila mapawalan niya. Siguradong hindi naman ito darano dahil pag nakakawala sa kalsada yan, minsan na tinitira ng aso, yan, minsan nasasagasaan, kaya hindi ni Joel pinawawalan. So ayun nga mga kabrad dito, mga alaga natin laging basa. Yan. So ngayon, dahil panahon ng tag-ulan, kaya napakahirap. Ito ang kalaban natin sa panahon na ganito, yung maulan. Kaya kamukha niya, umiinit, tapos biglang bubuhos ang ulan. Kaya doon posible yung mga hindi nababaksina natin na alagang manok or libe, posible magkasakit. Yan. Pero buti naman yung mga nakakulong natin doon, ano sila, nakapag-vaccine tayo doon ng sisiyo pa sila, kaya protektado sila ng sasakit. Yan ang panahon natin. Yan. Matamlay, makulimlim, mahangin, bugso ang buhos ng ulan. Pero mga kabrad, maswerte pa rin tayo dahil dito sa atin sa San Jose del Monte, Bulacan ay napakaswerte natin dahil hindi tayo naabot dito ng mga
kagaya na sa ibang lugar ng mga kalamidad na binabaha. Yun, isa yun sa pinaka mahalaga na pagpasalamat natin sa Panginoon yung tayo hindi inaabot ng anumang kalamidad. Thank you, Lord. Dito meron tayong pati mga alaga natin ito yung mga bake natin siksikan sila dahil nga malamig. So ayan mga brad, muli maraming salamat sa atin lahat at maulang panahon po sa atin at ingat po tayo sa lahat sa mga anuman na dumating sa atin na ayan kamukha ingat tayo sa ulan, ganito tayo ng pang payong para hindi tayo mabasa at mahirap magkasakit mga kabrad. Kaya muli maraming salamat. God bless po sa atin lahat.